Good afternoon po sa mga lingkod ng Panginoon. Welcome po sa atin pong pag-aaral sa hapon po na ito. Fresh po, galing lang po kami sa Santa Cruz, Laguna. 4 na biyahe, 4 na oras. 4.5. Layo rin pala nun, kala ko malapit lang. Kami po ay nagkaroon ng conference kahapon doon, ang Messiah Full Gospel Bishop Council. At doon na rin kami natulog, nag-stay sa isang magarang tulugan doon. Ayan. Okay, ang atin po pag-usapan ngayong hapon, of course, Old Testament tayo, no? The Tabernacle. Nung nakaraan po, pinag-usapan po natin, kasama po yung pagbibigay ng God's Law for Israel. Po. So, tayo po muna ay manalangin. Pastor Romel, pusa niyo po sa prayer. Sige po, tayo po yung pumigit at manalangin. O dakilang Diyos, mapagpalang Ama, maraming salamat o Lord sa araw pong ito. At tunay nga Lord na kami po ay matututong muli sa mga aralin patungkol sa inyo. Pinataas po namin sa inyo Panginoon ang inyong tagapagturo, ang aming Bishop po Lord Roque. Dalangin po namin ang kapuspusan ng iyong Santong Espiritu. Yes. Hindi po siya ng parunungan o Lord na nagmumula po sa inyo upang maunawaan po namin ang lahat ng aming aralin. Lord, sa inyo po ng iyong panagagawa bawat isa upang maintindihan, maunawaan po namin o Lord ang iyong banal na salita. Sa inyo po namin maalalat ng ito. Ito po kami sa amat tulangin. In Jesus' mighty we pray. Amen. Amen. So, ika-4 na bahagi po na ang atin po Old Testament survey. Pinag-usapan po natin yung birth of a nation, yung kapanganakan o paglalahad ng isang bansa. At sa pamamagitan po niyaan, yun nga, ginamit din si Moses, Sabi nga, si Moses ang siya naging deliverer ng Israel during that time, sa birth of a nation, isa sa pinag-usapan po natin yung mga types found in Exodus in connection to Moses and of course sa ating po Panginoon Jesucristo, yung types naman ni Pharaoh, type of the devil, yung Egypt, type of the world, yung Israel, type of the church, at yung Red Sea, type of the new birth. So, kasama sa atin, tapos na huling nating tinalakay about yung law, God's law for Israel. So, nung binigay po ba ang law sa Israel, sakop po ba tayo nito? Sakop tayo o hindi? No? Lahat ba ng law na binigay sa Israel ay hindi tayo sakop? Lahat ng law? O meron lang bang particular na mga law na hindi po applicable sa atin pong kapanahunan? Amen. Amen. So, hindi lahat, Meron lang mangilan-ngilan na mga batas, lalong-lalo na yung moral law, sakop ba tayo diyan sa moral law? Yung 10 Commandments. Doon sa civil law, merong sakop, merong hindi. Yung sa civil law. At sa ceremonial law, para bagang lumalabas na bilang mga hentil na Kristiyano, hindi na tayo sakop lahat dito. Pero depende pa rin kung gusto niyo, bahala kayo. Di ba? Kasi kaya lang, pag pinasa mo ang gospel, ang epistle, talagang hindi na sinususugan yung pagganap ng mga ceremonial law sa Lumang Tipan. At matapos po ibigay yung law na ito,
Yun naman pong sumunod ay yung pong the tabernacle. Ito naman ay pakikipag-usap ng Panginoon kay Moses upang ang tabernakulo, no. Basa nga po Exodus 29:45. Ako yung makakasama nila, ako ang maglilipas nila. Okay. English version, pakibasa nga po. 29:45. Exodus. And I will dwell among the children of Israel, and I will be their God. Okay. Saan siya magdudwell? Israel. Ha? Saan daw magdudwell? Sa Israel. Sa Israel? Children of Israel. Sa mga children of Israel. So, meron bang area o merong place na tinukoy? Bakit binanggit niya ang 29, 45 ng aklat po ng Exodus. Ano pong diyan? Anong kaganapan? Sabi nga uli, no? I will dwell among the sons of Israel and will be their God. They shall know that I am the Lord their God, who brought them out of the land of Egypt, that I might dwell among them. I am the Lord their God. So, meron po bang pinagawa ang Panginoon kay Moses? Kasi sa chapter 29, nagkaroon po na tinatawag na consecration of the priest. Di ba? Yung tinatawag na pagtatalaga, pag-anoint, no? Yung pagmamashiyak, no? O masyak doon po sa mga priests. At sa verse 10, yung mga sacrifices. So, pinag-usapan yung garments of the priest. Saan sila gaganap? Saan sila lugar gaganap? Tulda. Sa ano ba? Sa tabernacle. Tinuro, di ba? Ang daming Kasi dito, saan nagsimula yung pag-utos ng Panginoon kay Moses para gawin ang tabernacle. At syempre, yung mga gaganap sa tabernacle. Ano po? Sige, sasayin na lang natin. Sabi nga, number 1, as a visible sign that they are His people. God tells Moses to build a tabernacle for him to dwell in Exodus chapter 29, verse 45. So, Moses spends 40 days receiving the plan. No? 40 araw pala, no? Na talagang naglaan ng panahon upang yung plano ay ilahad o ipagkaloob ng Panginoon para para magawa ito pong tabernacle na ito. So, pangalawa, basa nga po Pastor Nards, yung pangalawa sa tabernacle natin. The law is The law is broken by worship of the golden calf, but Moses' intercession renews the covenant. Okay, what happened to them? Ano nangyari? Anong merong istorya rito sa Exodus 32:19 hanggang 34:35 po 'yan. Bishop? Sila ay gumawa ng isang buyang baka, na sinamba. Okay. Doon nagkaroon ng tawag na panibagong covenant. Renews yung covenant, binasag kasi din, karoon panibago ulit. So, ibig sabihin, galing si Moses sa pakikipag-usap sa Panginoon, binigay ang 10 utos, the 10 commandments. Tapos Dala-dala niya. bumalik ulit siya. Pero pagbaba niya, what happened? Nakita niya yung tabayan. Nakita niya
ang sambayan ng Israel, Kasalan naman. sinasamba ang ano, Golden Cup. yun, di ba? At dahil doon, nagalit siya, Galit. o napuno siya. Bumigay. No, bumigay, tama. Bumigay si Moses, Napaka-famous pero bumigay. Biro mo, no? Pagka, dahil nga doon, nung bumigay siya, anong kanyang ginawa? Binasag. Sarap. Binasabi niya ang Ten Commandments. Binasag ba? Iba kasi yung binasag, no? Iba yung, ano bang ano niya? Inihagis niya ba sa kanila, o whatever? Yung 10 utos na, yung lapida ba yun? Lapida? Oh, Parang parang lapid. Parang lapida, no? Hinihagis yung bishop eh. Dahil basag. Yung original, no, talagang nabasag, ano? Yung original ba? Yung original. Yung unang Kasi yung original, si Lord ang nagsulat, ano? oh, through... Tama ba? Kidlat. Raise finger. Oo. Yung original. So, ibig sabihin, yung sumunod, hindi na original. Xerox na lang. Patay tayo dyan. Wala naman sila ni bishop pero malamang palinaw pa rin. Revise na lang. Sulat kami pa rin ba ni Lord? O, Ano sabi bishop eh? diba? Engrave na lang. Parang engrave na lang, ano? Wala masabi pero Wala nang, wala. Pero sa una, malinaw na ay mo na malinaw. it was written by the Lord, our God itself, ano? O, mahaba kasi yung talata, ano, na ating kung babasahin sa 2 kapitulo yan, eh. Basahin na lang ninyo, mga nanonood po dyan, ano, sa online. 32:19 ng Exodus hanggang 34:35. O, di ba mahaba? Haba pa naman yan ng mga chapters dyan. So, yun po yung mga naging kaganapan. Ibig sabihin, hindi na pala talaga original yung ano, yung ano roon, yung lapida. Lapida ba tawag? Yung bishop, di ba binasag? Ano ba ang talagang yun? In-engrave na lang kasi alam ko parang bumalik siya eh. Ha? In-engrave na lang kaya ni Moses or O, nagpagawa uli. Parang, ginawa ulit ang bayan. Kasi walang basa eh. Pero saan ba? Parang ano lang, parang thinking lang natin. Oo. Wala pang basa. Paano na? Parang kaya ano yung mas malapit para na may mga nagano'n. Yung gano'n ba? Yung di ba binasag yung o pinagawa na lang nila. Ay, ito, basahin ninyo yung ano, yung 2 kapitulo na yan para maging klaro sa Kasi alam inyo. ko doon, hindi siya pa eh. Bumalik ulit siya eh. Bumalik uli. Unahan siya ng tayo. Oh. Tapos nagpagawa uli. Parang ganon. Umorder uli. Parang gano'n na nangyari. Parang 40 days. Pero ba? Pero naunahan siya ng tayo doon sa baba. 40 days na pagtayo na ng may bunto sila. Ayan, gandang hapon po, Bishop Al. Kumusta na kayo? Yan, Pastora Emily, thank you po for joining us. Pastora Dolores, Pastor Teodoro, yan, ano po kayo, shout out po kayo, ha. Pastora Bless. Sabihin kayo pa lang ang present, ano, sa mga estudyante na nasa online. Yung iba ay absent pa rin, kahit online. Okay, tabernacle po, ang pinag-usapan po natin, kung gaano kahalaga itong unang ano eh. Ito yung unang paraan ng pakikipag-ugnay ng Panginoon. Tama ba? Sa mga Israelita. Yung tabernacle na ito. Okay, so ano ang kaibahan ng ano? Kasi meron po may synagogue. Ano yung synagogue? Synagogue, parang ano, Synagogue. pinagtitipunan ng mga Synagogue. may parang meeting place din siya. Meeting Ah, place ng mga Parang ganito, worshiper. parang ganito lang. Mga worshiper. Parang ano lang, yung parang doon sila nag-aaral sa tanan ng Panginoon. Maliit na lugar. Maliit na lugar sa Hindi siya ganong kalakihan. Mas malaki tabernacle. Mas malaki tabernacle. Ay, how about the temple? Mas malaki siya. Kasi merong tabernacle worship, may temple worship, may synagogue worship. Yung synagogue, Bishop, na-describe sa akin ng mga taga-ron. May synagogue sa Turkey, matagpuan. Sila rin naniniwala na madalas daw si Jesus Christ sa lugar na yun.
At ang sinagog na yun ay pinaka-special na restaurant. Special na lugar. O special napakamahaling restaurant. Ah, ganun. Ano, restaurant yun? O, parang ano siya, May tapos dasalan pala siya. mga ano. O, gilid-gilid may mga restaurant. Sabi ng therapist na basta very na Significant, Sabi sa dictionary kasi, a Jewish congregation, at the house of worship and communal center. The house of a of- Jewish congregation. House of worship. Parang ganun, parang Yung synagogue, the house of prayer, the house of worship, the house of teaching. Ang synagogue. So, parang learning school din eh, ang synagogue. Parang lahat na dito, Parang multipurpose. may worship. Yan ang design or disenyo, no? Dito, Bishop, yung ginawa pala ulit ni Lord yung yung yun. tablet. Yung gumawa uli, si Lord uli ang gumawa. Nagtapyas si Moses. Ito sa 34 Yan. verse 1. 34 verse 1. Sige, basahin mo, sir, para maging tanong ni ano eh. 34:1 ng Exodus. At sinabi ng Panginoon kay Moses, Humugis ka ng 2 tapyas na bato na gaya ng una at aking isusulat sa mga tapyas ang mga salita na nasa unang mga tapyas na yung sinira. Yun. Ito na. Gumawa si Moses. Hindi ano. Ibig sabihin hindi man-made ano. December 31, 34:1. Hindi siya man-made. Yan talagang sulat kamay pa rin ng Panginoon. Yan, nasaan na kaya yun? Ano ba kaya yun? Sa Israel, malamang nandun pa yan, Kasi pinapreserve yan, Ano sa museum nito? Oo, nasa museum na yan. Nilagay daw sa amin, di ba? Sa may... Hindi kaya kinuha niya yan? Nabucodonosor yan? O, di ba? Kinuha dahil... Hindi kasi nga, di ba, sa istorya, Oo. kinuha lang din ang kayamanan ng lahat ng templo eh. Dinala sa templo yan, di ba? Dinala sa templo. Pinagawa ni... pero ngayon Bishop, palagay ko nasa ano na yan. Ha? Nasa archive na ng Roma. Oh, kasi tinatago nila yan. Para wag... Kasi Yeah, meron lalabag sa may kanilang pamphlet doon na bawal pumasok. Hindi pwede pasukin yun. Pang mga museum na nila, System number nila. Baka doon kayo bakit lahat ng ano. Dokumento. O pati mga baka Anunnaki, doon lahat siguro. Ebidensya. May ebidensya na So, yan, merong panibagong tapyas ng bato na inukit uli ng ating Panginoon. Amen? Upang yun ang maging mga pangunahing utos, kumbaga. Kasi hindi lamang po 10 commandments yan eh. Meron nga pong, merong mga moral law, may civil law, merong ceremonial law. So, pagkatapos po, yung kasunod po sa chapter 40, ito pwedeng basahin, verse 34 hanggang 38. Ano po ang mga kasunod na kaganapan? Exodus 40. 34. Yes. Nang magkagayoy, tinakpan ng ulap ang tabernakulo ng kapisanan at pinuno ng Panginoon ng kaluwalhatian ang tabernakulo. At si Moses ay hindi makapasok sa tabernakulo ng kapisanan sapagkat lumagay sa ibabaw niyaon ang ulap at pinuspos ng Panginoon ng kaluwalhatian ang tabernakulo. Verse 36, at pagka ang ulap ay napaitaas mula sa tabernakulo ay nagpapatuloy ang mga anak ni Israel sa kanilang buong paglalakbay. 37, datapwat, kung ang ulap ay hindi napaitaas ay hindi nga sila naglalakbay hanggang sa araw na napaitaas. 38, sapagkat ang ulap ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tabernakulo sa araw at may apoy sa loob niyaon sa gabi sa paningin ng buong lahi ng Israel sa kanilang buong paglalakbay. Amen. Amen. Ibig sabihin, ang tabernacle, removable, sa panahon nila Bishop. binubuhat. Parang Babol ko nakalagay. Gumagawa ng tent tapos Lilipat. may Parang bago tent dyan. lang siya. Yung tabernacle parang tent.
O, parang tent lang. Pero may bakod, Bishop. Oo nga, Sa no? loob. Kasi may bakit eh, di ba? Ayan. Sabi niya. Ayan. Oo. Hindi ang hirap. Removable yun, ano? Movable po nakalagay. Movable. Movable. Pwede buhatin yung parang ano. Life is Daming tao bumubuhat yan, ano? Ang tabag Kasi kapag ka maglalakbay sila, bibigyan na naman nila yun. Oo. Kung sa sila popondo, so within 40 years. Ang akala ko, ang intindi ko kasi nung una, yung ano, yung kaba ng tipan lang ang removable. Di ba? Diba nung tipa? Ayan, movable Oo. naman nakalagay po. Movable. Pag gumalaw ang ano, ang ulap, galaw din sila. Oh, yun palang... Di ba? Yun ang palatandaan. Kahit anong ginagawa mo, pag gumalaw, maiwan ka kapag kaya ano. Kasi ano eh, yung cloud eh, yun ang pinaka-protection nila sa araw Yun eh, yung sa guide. init ng araw. Siguro Bishop, no? Ang laki nun eh. Oo. So, kapag gumalaw ngayon yun, siguro pas pabilisan sila ng gano'n. Siyempre. Oo, mga tao, di ba? Oo. Dapat laging handa. Parang ngayon, nag-antay tayo ng rapture. Laging handa. Wala, Ang iba oo, natutulog-tulog diba? eh. Oh, gumalaw ng ulan. Oo. Parang ito nakaridi. Tapos eh, sa gabi naman, pillar of ano, fire. Oo. No? Cloud sa araw, sa gabi, fire. Apoy sa gabi. Haliging Di ba? apoy. Haliging apoy. Yun naman ang kanilang pinaka protection naman sa ginaw o sa lamig. Ibig sabihin, Bishop, sa panahon na yun, dating gabi sa disyerto, malamig pala. Oo. Unang panahon. Sobrang lamig yan. Lalo na pag pag nag-yelo. Di ba? Yung panahon ng taglamig talagang ano diyan. Pero pag panahon naman ng ano, ng tag-araw, Maliit lang siya eh. Ulap naman para ma-diliman yung mga tao. The entire tent was 45 feet or 13.7 meter long. 15 feet, 4.5, 6, Oh. 4.6 meter wide, and 15 feet wide lapad. Its height is skeletal structure, 4.6 meter. Then, Pwede po. Bayanihan. oh, ano? remove. Ano ba? Ha? Remove, kaya i-remove. Nare-remove? Oo. Remove ba? Bayanihan. Sama sila. Tent lang talaga. Tent lang po talaga. Tent lang na ano. Parang may tulda lang, bubong ng tulda. Pinaka-protection niya is yung tent. Doble ng tent. Kailan pinagawa ang ano, ang tabernacle? After ng tinatawag na journey. 'Di ba? Tapos nag-stay na sila sa isang lugar, tsaka pinagawa ang tabernacle Hindi, Bishop, ano siya? o After before naman, journey. yung o during journey. Mount of Sinai, Oh. doon na binigay kasi. After niya makipag-usap 40 days, 'di ba? Binigay muna ang law, ang ano. Yung tabernacle binigay na rin. Doon na rin kasi yung Tabernacle. tabernacle kasi sukat niya siya. O naunang iniutos niyang ipagawa niya yung ano, tabernacle. Which comes first? Simula po nung naglakbay sila. Bago maglakbay pinagawa na tabernacle. Sabi po rito, tabernacle is portable temple was built around 1450 BC, 1 year after the Israelites' exodus from Egypt. It was erected in wilderness as a dwelling place for God and site of worship and sacrifices. A dwelling place for God and a place of sacrifices. 1416 BC. Okay. So, 1450 Bali nauna po yung tablet. Kasi lahat ng gagawin na sila, Bishop. ayun, tablet nauna. Nauna po Ano. muna yung tablet bago tabernacle. Kasi walang paglalagyan yun. Oo, doon nilalagay ang ano, tablet eh. Yun ang pinaka nasa Holy of Holies eh. Yung ano na yun eh. 'Di ba merong department yung tabernacle, merong outer court, May inner court. may inner court, merong holy place, Huli. merong Holy of Holies. Tama, yung may mga department siya, no? Yung outer, yung sa labas. Pag pumasok Yung ko ron, inner, ayun. tinatalian eh. Pag hindi na gumagalaw. Tapos Di doon na pala. yung pinaka Holy of Holies, merong
may tabing yun eh. May May tabing. tabing. May kumakalansing. Oo, doon nagre-ritual ang high priest. Yearly, nagre-ritual siya doon. Yearly ba? Parang For the sins ng mga Israelita, pati kasama yung kasalanan niya. Pag hindi siya karapat-dapat na naghandog doon, tapos. no? Hihilain Diba? na lang. Bangkay na. Oh, yun nga. Maninigas na lang siya doon, di ba? Oh. Kasi as long as na tumutunog ang kampana, Buhay pa. paggalaw ng paa niya, di ba? Buhay pa. Altar kasi meron. Oh, ibig sabihin, buhay pa yung priest na nasa loob. Oh, may Altar kasi meron na silang dala-dala talaga. Amen. Pero yung Tabernacle medyo, wala pa. After malaki-laki. After na nung ibigay yung Ten Commandments, saka sila kami gumawa ng tabernacle. Okay, tuloy natin. Sabi nga, pang-apat, for 300 years, until it is replaced by Solomon's temple, the tabernacle remains the center of the nation's worship. It was the center of Israel's worship. Na po. Yun na yung kanilang sentro ng kanilang pananambahan. Amen. Hanggang ngayon, Bishop. Ha? Pero may tanong ako, Bishop. Ano yung magkakaiba ng sanctuary sa tabernacle? Sanctuary. O kasi sa Exodus chapter 25, verse 8, sabi, let them make me a sanctuary, I will dwell among them. Yung isa naman, sa 26 Terminology. naman, thou shalt make the tabernacle with the curtains. Sabi niya, anong kakaiba? Anong parehong talata? Hindi po. Ang yung sa Exodus chapter 25, Exodus chapter 25. and let them make me a sanctuary, Oh. that I may dwell among them. At sabi ng Panginoon, according to all Tapos that I eh, showed thee, the pattern Oo. of the tabernacle, 8 according to all that I showed thee after the pattern of the tabernacle, and the pattern of the instrument. So, tapos, sa 26, moreover, thou shalt make the tabernacle with the 10 curtains. Dalawa eh. Isang sanctuary, Sanctuary. o isang tabernacle. Oo. O yung sanctuary, nakapaloob doon sa tabernacle siguro, or paano kaya? Ito po, the sanctuary was called the Lord's house as dwelling place of God. It was also symbol of God dwelling with His people. The tabernacle was also called the tent of meeting because they met God there. Special day. So, ang sanctuary, So- kabuuan. Kabuuan. Kung sakali. Nalagyan nila ng bakod. House. Mahal po na yun eh. House of the dwelling. Oh, house. Hindi ko rin. So, ibig sabihin, pati sanctuary nila, bit-bit rin nila. Kung nasaan sila, yun ang sanctuary nila. Ang bit-bit nila, yun ang sanctuary. Ang loob doon, tabernacle. So, nasa loob yung tabernacle. Oo, kasi- Andun din sa loob yung Israelita. Oo. Parang baliktad yan. Baliktad yan. Yung tabernacle, Kasi parang labas nandun sila na sa loob kasi yung Israel. sanctuary. Yes. Removable Di ba eh. tama? Opo, kasi Oo. tent Oo. po yun eh. Mayroon Din parang ang ano. din ang Sanctuary, yun nga, binigyan ng definition eh. Yan, kumbaga sa House, parang general. Pero kung- dwelling place of God. Oh, special na place doon sa loob ng... No? Meron nga kanta eh, na Lord prepare me to be a sanctuary. Sanctuary. Oh. Tama. Di ibig sabihin yung umaawit, o pwede niyang ihanda ang kanyang sarili na maging santuaryo ng ating So, Panginoon. yung sinindi siya, yung sanctuary, nasa loob ng Yung- tabernakulo. Parang ganun, Parang Sanctuary, special. on the other hand, is a broader term referring the consecrated of holy area, Oh, meaning the church or a oh, yun temple na. used of Special. worship. Special and place. ritual. Yun. Kaya hindi ka po pwede maging dwelling place ni Lord if you are Nasa not loob. sanctified. Ang Di ba? sanctuary nasa loob Hindi ng ka malinis. tabernacle. Oo. Nasa loob siya ng tabernacle. A place ng a holy place. Baka kung sinasabi mo, baka po pwedeng holy of holies yun. Pwede ba yun? Place of all support. Hindi, nasa loob Iba pa rin, ng ano, yung- tabernakulo po yun eh. Kasi ang holy of holies nasa loob, pinakaloob ng tabernakulo eh. Special place. Diba? Tatlong bahagi kasi Bishop Apat nga binanggit ko eh. Outer gate. Outer, tapos Outer court, inner court. Tapos yung holy of holies. Place of holies. Tapos holy place. Meron pang Tapos- holy place eh. Tapos holy of holies. Tapos holy of holies. Hmm.
Kaya ang tanong yan, nowadays, saan yan ngayon? Matagpuan. Yung tabernacle. Yung pinanggit natin ngayon. Ah, Is it present as of today in modern generation or Hindi, kung sa Old Testament pag-aaralan natin, meron talaga siyang literal na ano. Kaya na, iba na yun eh. kasi ito nga center of house ngayon na center Kasi of nung mapagawa ng templo, nandun na sa templo yun eh. Yan nga, yung kasunod nga, it was replaced, ano, by Solomon's temple Ayun. Yun Yun lang. during the time of Solomon. Ngayon, sila natin ang istorya eh, no? Yun nga eh. so yung Solomon's temple ilan yung nabanggit na 300 taon daw, ano, na ginawa siyang, ano, place of worship, kumbaga, replace. diba? Ni-replace after 300 years. Center of the nation's worship until, no, it was replaced by Solomon's temple. Yun, pinalitan na. Yan, sabing replacing, ano yun, abolish na yung ano, during the time of Solomon, nung nagpagawa na ng temple si Solomon. Yung sanctuary dati. Hindi pa solo yung Hindi. abolish, kundi remodel lang. Tingnan natin lang. Yung pinagawa ni Moses, Tabernacle na. replace na. Wala na, abolish Replace na. Ginawa ng Ginawa ng temple sa panahon nila. Panahon naman ni Solomon, no? tas ang purpose is prayer, worship, and spiritual connection with God as a higher power. Okay. So, yan. So, letter H, ano meron dyan? Worship in tabernacle. Tingnan natin. Una, sabi nga, now the people are instructed to worship God in the new tabernacle. Yun. The book of Leviticus recorded laws and service for the Levites. Priest was given for this purpose. Okay? And what is the purpose? Holiness is the key, no, to Leviticus. Yung tinatawag na holiness. So, basa nga po Leviticus 19:2. Ito, sa Tagalog pwede. Yes, kahit anong Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kayo'y magpakabanal sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay banal. Okay. Ano raw salitain? Ano raw ang utos sa kanila? Be ye holy. Because I am. Why? Because Yahweh is holy. Diba? I am holy. Sabi ng Panginoon doon sa kanila. Mangagpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. How about nung binanggit naman itong unang Pedro? Tingnan niyo unang Pedro, chapter 1, verse 44 yata yun. Check ko lang ano. First Peter. Yan ba? 1. Magkapot. 1/4. Teka. Sa 16 po yata. Because it is written. First Peter 1:16. Opo. Be Yun. ye holy for I am holy. Yan. Pagka nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. verse 16? Chapter 1, verse 16 ng unang Pedro. Sabi ro, because it is written, you shall be holy, for I am holy. Amen. Amen. So, what are the difference between holiness ng Leviticus at ng holiness ng 1 Peter o ng aklat ng Pedro? Is it the same holiness? Buo ba? Same yon? Parang sim lang po eh. Kasi binanggit pareho. Parehong, sabi rin, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Kaya alam, Bishop, may pagkakaiba lang yung weight ng ano. Ito kasi blood sa kay Jesus Christ.
sa Old Testament, yung ano lang yun. Oh, yung, ayan nga. Oh. parang maliligo sila sa ilog. Ganun, tapos parang ano ka, bumalik kayo ng ano, holiness. Sa Lumang Tipan, ano ang kanilang ginagawa? Hawak sila sa bagay na karumalduman. May ceremonial law sila. Yun, para maging holy, para maging banal sila ulit. Yung holiness nila, yung makagawa sila ng holiness doon. Oh. Kailangan nilang utos ng Panginoon, punta ka sa ilog, maghugas ka. Maglinis. Magpunta ng ilog para malinis. Yan doon na nasa panibasa ko sila. Asan talata? May talata bang gano'n na sinasabi? O ano yung bautismo ba yung sinabanggit mo or whatever? Hindi siya parang Ano ba? Maligo? Sa Leviticus ko nabasa yun eh. Parang maghugas lang sila, pwedeng maligo, pwedeng maghugas kung Meron talata na gano'n. Meron talata For them. Physical. Physical, sigurado yun na pag naligo ka, magiging malinis ka, physical. Yung holiness nila, Bishop, kaysa dito yung Kailangan natin i-depensa yun kapag yan ang sinasabing holiness. Nakabuhan ng tao, pati pag naligo ka, magiging clear ka, pati kaluluwa mo, pati ano mo. Hindi, Bishop, sa lumatipan kasi, pag siya, yung parang ang holiness na sinasabi ng Bible, yung kung sila yung makagawa ng bagay na Oh, halimbawa nagkasala ka, maligo ka lang, okay na yon. No. Ganun ba yun? Sa Old Testament, hindi, sa Old Testament, Bishop, yung mga nag-o-offer bagay na tayo karumal-dumal ng nila, sacrificial. na yung bawa, kumakos sila sa hayop, Oo. ganun. O nakakain sila siguro ng ano. May utos ng Panginoon na kailangan magano ka. Kailangan maligo. Maghugas. O, yung sabi ko. Oh, physical. Physical yun. Magiging malinis ka, kung pwedeng ganun. Yun ang pagkakaiba ng Pero sa spiritual na aspeto, walang kinalaman Wala pa. walang kinalaman ng paglilinis ng tubig. Wala pa. Hindi malilinis ang kaluluwa mo o kaya espiritu mo. Sa Old Testament walang Sa ganun. Old Testament. Kahit Old Testament wala. Kailangan mag-alay na. Yes. So, Hindi ka tulad dito sa amin. Mga sacrificial, Yung holiness dito, iba. may ceremonial law silang ginagawa for them to become holy. Yes. Mag-alay na mga. Aside from avoiding yung mga karumal-dumal na kasalanan o ano mga kasalanan niyaan at Kasi pagka maraming nagkasala, Maraming bagay na pamarumi para sa Panginoon eh. Kahit yung babae, pag meron siyang buwan ng dalaw, ano rin yun eh. Parang marumi rin sa Panginoon eh. marami yun. Pag nagkamali sila, ganun pa rin, hugas pa rin sila ulit. Okay, so ang paraan, tingnan, ito na, no? Balikan natin, yung worship in the temple. Sabi nga now the people are instructed how to worship God in the new tabernacle. The book of Leviticus recording laws and services. No? Ang book of Leviticus daw po naka-record yung mga batas na dapat gawin for you to become clean. Amen. Yes. At saka yung services, yung mga ritual na dapat na ginagawa, no? Particular mga Levite priests, di ba? Nag-aalay nga sila sa para sa kasalanan ng mga tao. Was given for this purpose. At yun nga ang key, no? Sa aklat po ng Leviticus, kaya nga yung Leviticus yan, be ye holy. Pagpapaging banal. Ano po? So, nasagot ba natin yung the difference between holiness ng New Testament at saka ng Old Testament? Ang holiness sa Old Testament, of course, yung pag-iwas sa mga paggawa ng kasalanan at pagka nakagawa ng kasalanan, kailangan mo magkaroon ng ceremonial, Ceremonial law. no? Oo. You need to abide yung mga proseso ng seremonya. Halimbawa, kailangan mo magkatay ng hayop para pagtatakip ng iyong kasalanan. Actually, hindi pag-aalis ng kasalanan, pagtatakip lang ng kasalanan. Kasi merong type yun merong original na talagang magtatanggal ng kasalanan. Dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. No po. So, yun ang holiness in the book of Leviticus. No? May connection sa ceremonial law kapag ka nakagawa ng kasalanan. How about in the New Testament? Na sinabi roon, be ye holy because I am holy.
Anong paraan? Yung Ceremonial law pa rin ba? first John Hindi 1:9, namin siya. repentance. Confess. Confess our sin. Diba? Paggawa na nga. Repent. Confess at saka First John avoiding Repentance. yung mga Repentance. paggawa ng kasalanan. You need to be holiness. Oo. Kailan gawa ng holiness after ng magbasa ka ng blood of Jesus Christ? Mm. Yung holiness daw, yung new life, yung paglakad sa bagong buhay. Mm. Pagsisisi. Huwag kang gumawa ng bagay na, na ayaw ng Panginoon. Okay. Iwas sa kasalanan. Huwag gumawa. Pag-iwas. Pag-iwas at paggawa naman ng mga mabubuting bagay. Kalimutan na. Magsisisi po. Yun ang holiness ng Sabi Kailan ni po ba Peter. nagiging holy ang isang tao? Kailan nangyayari? Yun lang po, di ba, parang, pag di ba po, pag nakaangin ka ng tawag at nakaano ka ng Diyos, ikaw ay malinis sa harapan mo. So, ikaw ay holy. Tama po ba? Nilinis ka, oo, ng Panginoon. Oo. Yung po sa sanctification, di ba yun, ginawa tayo, pero in the eyes of God. Kailangan po mga talaga maging muna ng tawag. Nakalagay sa Peter. Okay, ngayon nga, ano ba? 2:15. Repent You need to, to confess pa ba? Every one of you. In the name of Jesus Christ. Magkakaiba, iba mga grupo ng pananampalataya yan. In general talaga, yung blood ng Panginoon, forgiveness yun eh. Mm. Forgiveness. Mm. After ng forgiveness mo, kailangan mo lumakad doon sa kabanalan ng Panginoon, sa ring holiness ng Diyos. Siyempre, alangan namang, di ba, pag tatanggapin mo yung blood of Jesus Christ, siyempre, doon yung repentance eh. Okay lang, may repentance. May confession and repentance. Magkaiba kasi ang dalawang termino na ito. After that nun, Tapos yun, yung paglakad sa kabanalan. You. Oh, yun ang ano. Yun yung holiness. ano rin yung ibig sabihin? Parang in connection yan doon sa 2 Corinthians 6:14, kung natin ko yung believers, tapos tapos pagdating dito sa sa 17 to 18 yata, ganyan. Humiwalay kayo sa kanila, at kaya kayo magiging bayan, sabi. Kaya kayo magiging mga anak ko, at kaya ako ilalakad sa gitna nyo. Katulad na sabi natin kumain sa Exodus, ganun din sinabi ng Panginoon eh. Diba? May sinabi siya na ako'y nalagay sa gitna nyo. Pamisihin lang siya. At magiging bayan nyo. Bayan ko kayo. Amen. Okay, so pangalawa, the way of access to God through sacrifice. Tama. Ayan. Yung paraan daw po na magkaroon ng koneksyon. Di ba? Amen. Or access doon sa Panginoon ay sa pamamagitan po na, yun nga, yung mga pag-aalay. Di ba? Sa pamamagitan ng mga sacrificial offering. No? Ayan, nakatalaya sa Leviticus, ang haba, from chapter 1 hanggang chapter 18. Yung mga nangyayari siya, andyan yung ceremonial. Nandyan lahat nandyan lahat ang paraan ng ceremonial. Yung pag naging marumi ka, paano ka maglilinis? Andyan. Kaya nga, yung holiness nila doon, merong malaking kinalaman yung ceremonial law. Meron. Amen. Pero sa ating kapanahunan, Wala na. di ba? Kaya magkaiba yung holiness sa bagong tipan, By His grace. di ba? Oo. Doon kasi kailangan meron siyang batas na ceremonial. Yes, kailangan mo mag-abide, kailangan mag-process doon, sundin mo yun, di ba? Kung mahirap ka, bato-bato lang, pwede na, di ba? Depende sa sukat sa kasalanan. Okay, di ba? Oo, di ba? Kung malaki kasalanan, malaki Pag mayaman ka, baka, ayun, yung baka yung nasa harapan ko. Nakaprepare yan, iaalay niya yan. Yung baka dyan sa harapan. Pero nanghalimuyat yung amoy ah. Iaalay niya yan, oh. Kakainin na pag Ilang araw niyang aalagaan yan. Hindi ko alam kung 40 days niyang aalagaan yan. Oh. Ano din siya, meron kang panahon. Tapos, Pero mabait sa akin yan. Nakita ko na parang nakabaya. minsan meron pa yan eh. May garland. Susunod dyan, pagbalik dyan, makikita niyo, meron ng ano yan. May garland na yan. Yung baka na yan. Gabi ko lang nakita yan. Ay, ba't may garland? Taon-taon niya, simula naging kapitbahay ko yan. Tawag nila yung spot. Tapos yung mga kapitbahay niya, bibigyan niya ng Kami. karne niyan. Ha. No, naabutan ako ng karne niyan. Basta hindi hinandog sa Hindi ko tinatanong, ano ba, saan ba galing niya, ano ba yan? Wala pa kayo. Kain ka. Kung merong basbas ba ng demonyo. Sila Soriano ayaw kumagat ng Basta pag-pray mo yung ano niya, di ba? Kailangan magtanong, basta pasalamatan mo na yun.
na. The will of the wicked shall be transferred to the righteous. Kasulat. Yun nga eh. Di ba sabi eh, pag hinandaan kayo, pag pinakain kayo, huwag nyo nang tanongin kung saan galing yan. Kung, di ba? Kasi nakukonvict ka pa eh, no? Pag-pray mo na lang, yung ano. Yung kanilang pag-aalay, hindi naman sa diskusan nila. Ganyan. Talaga. Oo. Kaya lang, Old Testament, ano, kahit. Yeah, Kaya, yun nga eh. ano pa rin, yun talaga. One is new, Muslim, one is new. Okay. So meron tinatawag na yung paraan nga no, mag-aalay ng mga sakripisyo at para naman mag-maintain yung kanilang healthy relationship with God, kailangan yung maintenance Fellowship. ng fellowship. Nakatala sa Leviticus 17 hanggang Leviticus 27. Ang hahaba niyan. So, in other words, Leviticus reveals that man must have all defilement removed before reaching and having fellowship with a holy God. No? Amen. So, kailangan lahat ng tinatawag na pangit sa buhay, ano? Para magkaroon ng tinatawag na healthy relationship with our God. Takwil. Lahat ng mga defilement, ano, and it needs to remove, ano. Kung walang removing ng mga defilement, hindi healthy ang yung fellowship with our God. Okay? Sumunod po, from Mount Sinai to the Jordan River. So, mula sa bundok ng Sinai, papunta ng Jordan River. Anong meron sa Jordan River? Diba? Yan ba yung ano, yung unang hakbang papunta sa Promised Land? Baby siya, ano ba eh? Oo. Ano dito, ano ba eh? Ay, ito yung kauna-unahang paghati ng Diyos sa Bago tubig. pumunta Kasi may himala na naman nangyari dyan eh. Diba sa Jordan River? Naalala niyo yung himala dyan? Ay, yung pag nila Joshua. Oh, ang daming himala dyan. Ano unang himala? Tumawid Ano yung si Joshua naging instrumento roon? Tumawid po sila. Pagtawid naman sa Jordan river. Sa Jordan River nga, di ba? Nahati? Huminto. Nahati? Dito, ano? Papunta ka sa ano, sa Hindi siya nahati. Huminto. Dito at Oo. Ano? Na-stop. Huminto. Ano ba? Huminto ba o nag-ipon? Naipon lang yung tubig at tumigil yung daloy. Parang nagkaroon ng block. Parang tumigil lalo hinati, eh. parang hinati din siya. Kasi gumagano yan eh. Matawid sila eh. Madalo maraming yun. Di ba? Maagos siya, bisa maagos. Tumigil naman. Tumigil yung Pag-agos. Oo. Para makatawid sila. Siyempre, kung umaagos yan, yung ano, dumiretso na yung tubig, umaagos na ron. Papuntang Jericho. Yung dito naman, naghimpil. Stop, oh. Nag-stop na yung pagdaloy. Sa Pindalo. Oh, Grabing isda yun. di ba? Yung himala na ano na nangyari. Mo yan. Grabe. Hindi ba nakikita Diba talaga kapag kasama si Lord, ano, maraming himala. Pag hindi kasama si Lord, puro hinala. Mapaginahan. Di ba? Pag hindi mo kasama si Lord, kahina-hinala eh. No? Hinala eh. Saan ka galing? Yan lang. So, ay magandang mga kaganapan. Sabi nga kayo nga bumasa. Sir, pakibasa nga yung ano. Number 1. From Mount Sinai to the Jordan The River. book of Numbers. The book of Numbers contains the full number of Israel before entering Canaan. The book of Numbers record Israel failure to believe God's promise. Their failure to enter Canaan in their desert wandering. Tuloy yung ano. 2. Hanggang ilan na. After 1 year, at Sinai, I resumed their march from Promised Land. 3. Journey from Sinai of Kadesh. Number 4, rebellion of Kadesh. Pati na yung ABC bisa. Oh. Israel 1. Sige. Sa letter A po, Israel 1:12
states that Deuteronomy 1:22 that God doesn't then number 12:13:2. The 10 species and strikes return with evil report number 13:26:33. Si Joshua Caleb wrote back God report number 14:6:9. The people believe that the evil report in Revelation number 14:10, letter E, God punished their unbelief Israel would wander for 40 years. Okay. Unang talata, di ba kaya unang aklat ng Biblia, Genesis? Genesis. Oh, bakit Genesis? Panimula. Bakit? Kasi lahat ng panimula Creation. nandiyan dyan. Di ba? Lahat ng pagsisimula Amen. nandiyan dyan. Pagsimula ng tao, pagsimula ng yung sa creation account, di ba? Amen. First murder, nandiyan din. Pati yung pagbabago ng salita, Hmm. Di ba? language to many. Ngayon, yung sumunod, Exodus. Bakit Exodus? Paglisan. Pag-iisan, Yun naman pagtakas, yung pag-alis o alis, paglalayag. paglalaya, Di ba? Paglisan from Egypt paglabas, going to the promised land. paglabas, pwede rin. Oo. Bakit naman numbers? Bakit tinawag actually si Moses ang author, di ba? Bakit numbers ang tinawag? Kasi Book of Numbers. Mga lahi. Binilang na sila eh. Hmm? Binilang na. Binilang? Oh. Ano siya, census na. Parang may parang census. So, dito nakatala yung census. Census, Oo. lahi, Pagbilang doon sa mga kalalakihan na umalis, di ba? Tapos 2 beses ang census dito, no? Twice. Kaya ito ay binawag na Book of Numbers. Anong sumunod na aklat? Deuteronomy. Deuteronomy. Bakit naman Deuteronomy? Blessing and curse. Ano roon? Deuteronomy ba yung huli? Deuteronomy yung huli, Leviticus. Genesis, Exodus, Leviticus. Oh, Leviticus. Leviticus. Bakit Leviticus? Yung mga law. Yun yung mga batas at ceremonial law. Nandiyan yung mga law. Ibig sabihin, ito yung tinatawag na nakatala dyan for them how to become holy. Amen. Kaya nga, holiness ang pinaka-ano nila dyan. At pagdating ng Deuteronomy, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, bakit Deuteronomy? Second law. Second law, o yung tinatawag na Book of Repetition. Repetition of the law. Oo. Parang reminder. Pag-uulit, no? Pag-uulit. Saka yung iba na rin na iba na rin ang batas na binigay mo sa mga naglalakbay nila. Hmm. May mga added eh. Added na mga So dito, no, kasi ang pinag-usapan natin dito, Old Testament survey, dapat po kabisado ninyo ang 39 books. Okay lang ba 'yon? I-memorize ninyo ang 39 books ng Old Testament. Try my best. Kayang-kaya naman 'yan, di ba? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Pagkatapos, sumunod, Joshua. anong tawag doon? Historical books. Ang kasunod? Diba? Ano yun? Historical books. First 5 books is the law. Pagtapos ng historical books, ano yung sumunod? Joshua, Judges, Ruth. First and second Samuel. Yun nga, yung historical yan. Na ano mo. Ay yung sumunod na grupo ng libro. Prophecy. Yung libro natin ngayon, hindi yung anong tawag doon? Prophecy o history. History. Alam niyo sabi niyo Poetry. Poetry. Oo. History, poetry. Nandiyan yung Job, Psalms, di ba? Tapos how about major prophets? Major prophets ba tawag doon? Medyo. Yung next, minor. Mga major. Yung Ay, ilang aklat yung major prophets? Bali, 4 na 5, Bishop. Ha?
Isaiah, Kasi meron ano, meron na Jeremiah, Ezekiel, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel. Ay di kasama pala sa propeta si Lamentation. ano lang siya parang parang sulat din ano. Oh. Si Jeremiah yun. Sulat din ni Jeremiah yon. Ibig sabihin, dapat Apat lang talaga. yung Pero ang libro 5. hindi major prophets. Dapat major books major books. Siguro major books of the prophets. Major books of the prophet Yung kabila naman minor prophets. Minor. So ito na sila. Bakit major at saka minor? Why major and why minor? Yung major, Mas mahalaga major. Oo. Ganun ba? hindi, buong ano po kasi yun Israel Hmm. Yung minor prophets lang, yung may specific place lang sila na pinag-aanohan. Let's say yung Nineveh. Ang Nakapokus lang ho sila sa Parang- Nineveh. parang kaya major Pero yung prophets siya. major, for the whole ano po kasi yung yung kanina kasi Israel. promise. Nationwide. From that time nila sa huli Israel, pati sa ako pag panahon natin ngayon. Doon sa 4 na libro. Yung kanya siyang 4 major prophets kasi, para sa kabuong Israel siya, at sakla yung panahon natin ngayon ay naharap. Mostly. Hindi, sa major lang po yung mga specific. Kasi merong minor prophets, di ba? May major prophets. Ano yung sabi niya? Major prophets book. Oh, yung minor prophets. Hanggang malaki naman ang minor, di ba? Opo. Kasi pag nangusap si Lord sa Parang- kasama parang major minor prophets for the whole ano, Doon lang sa kanila. nation. Sa kanila lang. Medyo, meron din ibang ano, parang medyo ibang saklaw sa panahon natin yun, pero kukunti lang. Hindi makaganapan. Ngayon, may lumalabas na Tulad ng halimbawa, sa Karais 49. end time prophets. May lumalabas ngayon. Merong end time. Oo, yun lang po. So yung tinatawag na balangkas ng 39 books sa contemporary natin. Alam niyo po ba magkaiba ang balangkas ng 39 books doon sa Israel at saka sa kasalukuyan natin ngayon na ginagamit? Merong merong ano yan, merong balangkas yan. Sa Old Testament di siya. Old Testament lang, Old Testament. Yung balangkas nila. Yung balangkas ng aklat nila. Papasadahan natin yan. Next time. Ganda yun, ah. Tuturo ko sa inyo. Ganda yun, ganda yun. paano nagkaroon Sino gumagasin ng bishop yung mga ano, mga mahawak sa Torah? nung panahon nila. Sige, tuloy ko na ito na. Binasa mo, sir, dito letter I, tama? From Mount Sinai to Jordan River. Ito nga, ang aklat daw ng Numbers, it contains the 2 numberings of Israel before entering the Canaan. Nagkaroon ng census. Ito yung bago raw sila mag-enter doon sa Canaan. So, the book of Numbers records Israel's failure to believe God's promises, their failure to enter Canaan, and their desert wanderings. Yan. Yung kanilang, nakakalungkot, yung census na yon, ilang libo yun, o 100,000 ba yung tao na yon, o yung mga kalalakihan na yon. 200,000 diba? na wala. 2 lang ang nakapasok sa Promised Land. Ay, yung mga 20 years old pababa. No, di ba? 20 years old pataas ang census. Pataas. Kaya yung 20 pababa. Yung pababa. Yun yung mga nabuhay. Wala sa sila. Kasi di ba yun, di ba? Yun Yung ang nakapasok. Kasi, Wala sila sa pero mo, census. ilang taon ba naman, ilang taon sila nakalakbay sa 40 years. sa nag-wandering, di ba? 40 years. 40 years. Na dapat Tumanda na sila doon sa yung iba. parang 2 weeks lang yata sa kanila. Dapat nga, ganun lang. 2 weeks lang. 14 days or sabi nga ng iba 10 days lang andun na Siya sa promise lang. oo nga Dahil saka reklamo. because of yun nga rebellion, murmuring, Tumagal sila. di ba? Daming mga mga kaganapan. Kaya si Lord, bago dumating puro reklamo Kristiyano. Kaya
So humantong sa tinatawag na desert wandering. After 1 year at Sinai, isang taon na sa Sinai, they resumed their march to the promised land. Ayun, isang taon pala sila sa Sinai, ano? At doon nagpatuloy ng pagmamarcha, paglalakbay, patungo sa lupang pangako. Sinai po. Dito po yung kanilang journey, no? From Sinai to Kadesh. Numbers chapter 10, verse 11. Chapter 12 hanggang 16. Yun po, no? At dito po sa Kadesh, ito po, meron pong mga rebellion na naganap. No? Tingnan natin. Una, Israel wants to spies. No? Sent, Deuteronomy 1:22. So, God then sent them in Numbers chapter 13, verse 2. Nag-spy sila, di ba? At pagbabalik nila, magkaiba ang report. The 10 spies returned with an evil report. Negative ang report ng 10. Takot. Di ba? Oo, ito yung kanilang report. Sige, basahin ninyo yung report. Numbers 13, 26 to 33. Sige po. At sila'y nagsiyawan at nagsiparoon kay Moses at kay Aaron at sa buong kapisanan ng mga anak ng Israel. Sa ilang ng Paran, sa Kades at kanilang binigyan sagot sila. At ang buong kapisanan at kanilang pinakita sa kanila ang bunga ng lupain. At kanilang isinaysay sa kanya at sinabi, kami ay dumating sa lupain yaong pinaparoonan sa amin at tunay na binubukalan ng gatas at pulot at ito ang bunga niyaon. Gayon man, ang bayan na tumitira sa lupain yaon ay malakas at ang mga bayan ay nakukutaan at napakalalaki at saka aming nakita ang mga anak ni Anak doon. Si Amalek ay tumataan sa lupain ng Timugan at ang Hiteo at ang Jebuseo at ang Mereo ay tumataan sa mabundok at ang Kananeo ay tumataan sa tabi ng dagat at sa mga pangpang ng Jordan. At pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moses at sinabi, ating akyating paminsan at ating ariin sapagkat kaya nating lupigin. Ngunit sinabi ng mga lalaking nagsiakyat na kasama niya, hindi tayo makaakyat laban sa bayan sapagkat sila'y malakas kaysa sa atin. At So, sila'y negative, ano? Mga Negative duwag, ang report. mga duwag. Oo, ano? Duwag o ano? Mga duwag po yun. Takot. Wala na pananampalataya. Wala pa ng bansa. Di ba? 10 spies returned with an evil report stated in Numbers chapter 13, verse 26 to 33. Pero yung report nila sa lugar, ang ganda, no? Talagang promise land talaga. Kaya lang, yun na, may kaya lang. Yeah. Yun nga, lumitaw na yung mga negatibong mga pananaw. Di ba? Ang nakita nila, yung kalakihan ng mga tao doon. Mga ganti. Di ba? Ang nakita nila yung mga hassle bago matalo yung mga tao doon. Hindi nila nakita yung kalakihan ng Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Yun. Amen? Amen. Hindi nila nakita kung paano gumalaw ang malaking Diyos nila laban sa Ehipto. Kung paano sila sinamahan, di ba? Sa paglalakbay. Doon sa paglalakbay, merong pillar of fire, pagkagabi, may pillar of cloud, Sa araw. kapag kaaraw. So, May mana. paano sila sinamahan doon sa pagtawid doon sa dagat. Oh. Amen. Hindi na naalala yun, yung mga himala na yun, ano? Na ginawa ng Panginoon sa kanila. Bagpos ang nakita nila, yung kalakihan ng mga anak ni Anak. Kung may ipagdigmaan tayo, tatay. Yan nga eh. Hindi tayo mananalo. Para lang tayo langgam dyan. Sabi pa nga dyan eh. Para tayong ano dyan. Eh, kaya negative ano. So, meron dalawang magiting. Joshua and Caleb brought back a good report. Ang ganda ng kanilang report. Chapter 14, verse 6 hanggang 9. Sabi roon, Joshua, the son of Nun, or Nun, and Caleb, the son of Jephunneh, of those who had spied out the land, tore their clothes. So,
Nung marinig kasi nila yung report ng 10, no? Talagang iba yung naging damdamin nila, eh, no? 10 versus na naman. Pinunit nila yung damit nila, no? Sabi, tore their clothes. And they spoke to all the congregation of the sons of Israel, and saying to them, the land which we passed through to spy out is an exceedingly good land. Eh, Diba? Yung lupa na pinapuntahan ninyo sa amin ay talagang napakagandang lupain. Napakainit. Yun, di ba? If the Lord is pleased with us, then, tingnan nyo He will bring us into this land and give it to us, a land which flows with milk and honey. Oh. Amen. Amen. Sabi niya, sabi nila, if the Lord is pleased with us. Yun ang no? yun. Pag ang Diyos natuwa sa atin, di ba? Kailangan ma-please mo ang Panginoon. Anong gagawin ni Lord? Ibibigay niya sa atin ang lupain na ito. No? Nasagana sa gatas at saka sa pulot-pukyutan. Wow, di ba? Only do not rebel against the Lord. Talagang very positive, ano? Amen. Wag lang tayo magre-rebelde o mawawala ng tiwala sa ating Panginoon. And do not fear the people of the land. Huwag natin katakutan yung mga higante diyan. Tama. Sabi nila no? Bakit? For they will be our prey. Their protection has been removed from them. And the Lord is with us. Do not fear them. Diba? Madali ba yung kanilang testimonya na yan? 10 against 2? Diba? Majority. Kaya hindi laging majority Tama. is right, no? Pero isip dyan, ang isa sa nakita ko dyan, kung bakit lumakas ang loob ni Caleb, hindi lang dahil sa mga miracles ng Panginoon. Kasi before kasi ilabas sila ng Panginoon, sabi ko sila ng Diyos, dadalhin sila sa lupang pangako na ilalabasan ng bulot sa kahali. Pangako na alam yun ni Joshua sa ni Caleb yun. Hindi ba alam ng 10 yun? Alam din. Kaya Alam yun. Baka nakalimutan ba? Hindi. Nanguna yung Kaya tawagan. pagpasok doon sila doon, nakita yung katotohanan ni Joshua sa ni Caleb. Hindi sinasabi ng Panginoon. Doon pa sinabi na to. Oh. Kaya yun yung magpalakas na loob sa kanya, hindi. Kung hindi natin gagawin ito, mag-rebelde tayo sa Panginoon. Inutusan tayo para pumunta tayo, hindi tayo susunod. Parang gano'n ang anak ni Caleb. Kaya sabi niya, rebels against God. Kasi, Parang yung realidad, yung realidad. Very common naman sa mga tao, Kapag okay, may problema ka, pe-pray ka, mananampalataya ka. Pero after ng prayer mo, yung realidad na nakikita mo, as is pa rin. Di ba parang natitigatig ka dahil sa realidad na nakikita mo? Oh. bagamat alam nila, nakalimutan nila pagtitiwala sa Diyos. Pero Si Caleb hindi. ang nakita nila yung practical na kalalagayan na wala silang kaya. Totoo naman wala silang kaya Dihado tayo. Dihado. Dihado. Di ba? Parang halimbawa basketball player ng Pinoy at laban sa NBA player. Nanalo kaya doon, di ba? Pero sabi ng dalawa, kung matutuwa lang sa atin ang Lord, di ba? If the Lord is pleased with us. Amen? Ayun lang pala ang dapat natin gawin, ano? Yun lang. Nothing is impossible with our God. If the Lord is pleased with your life, amen, kaya niyang baguhin, kaya niyang baliktarin. Amen? Yun ang, ito ay pangungusap ng punong-puno ng pananampalataya. Ngayon ko lang, di ba, ngayon ba napansin yung talata na yan, yung mga pananalita na yan. Positive siya Oo, Joshua at si Caleb. yun na So, Kasi alam talaga nilang matatalo nila kasi nga, talagang pinakasinabi na ng Panginoon, nakita na nila Ito na yun. Saka may sinabi nun. Kaya,
Ibibigay talaga sa atin to. Tinapay lang sa atin. So, if the Lord pleased with us, ang kasunod yun, no? Then, may if and then, God will bring us into this land and give it to us. Yun. Oh, di ba? Yun ang, Marami siya ng Diyos yun sa kanila. amen? Pag natuwa ang Diyos, ano? Kaya-kaya niya ibigay. Pag natin, may promise ang Diyos. sabi niya. Oh, di ba? Promise land, ano? Kaya yun ang mga salita na dapat marinig ng Mayor. Kung malulugod ang Diyos sa atin dito sa Caloocan, Mayor, hindi ka na mapapalitan Yun nga, hanggang if the presidente. Please with us. Oh, ganyan, napakahalaga ng Eskortahan mo yung mga bunagin. yung pag natuwa sa atin ng Panginoon, siya yung magbibigay sa atin ng lupain na yan. Yun. Ganun talaga. Oh, di ba? Ibig sabihin, siya yung gagalaw dyan. Oh. Yan ang So, people believe the evil report and rebel. Oh, kita nyo, sabi ko, majority. Marami yung rebel Saan naniwala yung mga tao? Sa 10. sa 10. Di ba? Oh. Hindi naniwala doon sa 2. Dalawa. So, Bishop, ibig sabihin doon, pagre-rebel talaga yung kapag hindi ka sumunod sa gusto ng Diyos. Tama. Kasi gusto ng plano ng Diyos talaga sa kanila since the beginning pa. Oo. Hanggang bago sila lumabas ng kanilang Egypto kasi dalhin sila sa lupang pangako eh. Na nilalabasan ng pulot at saka honey. Yun yung nakita nila. Doon ang subukan eh. Mm. Dahil nga doon sa kanilang paniniwala sa negatibong report, yun na po naging dahilan Oo. ng kanilang wandering Na yung for pangako 40 ng Diyos. years. Sabi, halip na diretso lang Magsano talaga. pa rin pangako ng Diyos, paano natin matutupad pag ganito. Di ba? Ganun din. Buti nga, hindi pa nila pinatay dyan si Caleb at saka si Oh, Joshua. baka paginitan pa nila. Di ba? Ngayon, mayroong nangyayaring Oo, yan eh. May mga chalice pang May eh. nangyayaring ganyan ngayon dito sa mga anak ni Evangelist. Hindi na nila ngayon ginagawa yung dating ginagawa ng mga parents nila. Kaya nagkakagulo sila, magkakapatid. Sa ganito na kasi. Dahil sa Yun, oo. Hindi na nila ginagawa yung mag-worship sa Diyos. Yung kalooban ng Lord. Kalooban ng Diyos, hindi na ginagawa. Yan ang mahirap. Kaya yan, may 4 na paksyon na ngayon. Ano sila, Bishop, nakatingin na sa Hati-hati na. yung basahan. Yung Kasi yung isipin mo, pamana. Yung mana. Sila Bishop, yung nagkakaroon sila ng mga gawain sa ibang lugar. Wala silang sila lang talaga. Hindi sila yung utusan eh. Yung utusan na, klaro tayo dito, hindi. Hindi ganun. Sa pambalay nga, laki ng gawain nila no? Pero ano lang yun, nalagay kasi sayang. Walang nag-uutos sa kanila ron na magtayo sila ron. Wala na, hindi na. Nagilid na Parang ang mindset nila ngayon, paano mapapasa akin ang mga naipundar? Di ba? Actually, wala Ng namang aming punda. wala Wala nga simbahan eh. Mabuti kayo pa dito eh. Yung pasok Wala. Bishop, yung pasok ng ano. Kanina si Yung pasok ng pira. Kasi yung tides Bishop, yung kanina. tides kasi, yung sites. pasok sa sentro yun eh. Alam mo yun. Sa central. Wala na yung mag-asama. Namatay na. May mga faithful ng tao dyan eh. Pagbigay. Yun lang. Kung magbigay dyan, Sa oras na yun, ay sa Miracle Jesus Miracle. may malalim na yung nagtupad ng nagbibigay ng kapo. Hindi mo malalalim yung mga Okay, so tuloy natin. Ito, dahil nga sa kanilang rebellion pala yun, yung hindi paniniwala sa tamang, sa galaw at kilos ng Diyos. Hindi sila naniwala. Mas naniwala sa negative, doon sa 10. Included as, rebellion, And because of that, merong punishment. Punish their unbelief. Ayun. Ito na yung tinatawag na 40 years na wandering. What happened during 40 years ng wandering? Yun nga, ito yung kanilang tinatawag na wilderness experience. No? May mga mangilan-ngilan na, biro mo, kung 40 years yan, dapat ang daming senaryo yan. Yung iba siguro, hindi na nakasulat yan, Una, yung tinatawag na Sabbath Breaker Judge. Numbers 15, 32 hanggang 36. Hinatulan daw po yung mga Sabbath breaker.
Panahon din ano, Moses sa ano. Yung mga may utos kasi rito no? May pinagagawa sa kanila rito Tingnan natin 36, 15, 36, 32 hanggang 36. Nang sila'y nasa ila, may nakita silang nangangahoy sa araw ng pamamanina. Hinarap nila ito sa kanila, kina Moses, Aaron at buong kapulungan. Sinulong muna siya habang hindi patiyak kung anong gagawin sa kanya. Kaya sinabi ni Yahweh kay Moses, dalhin siya sa labas ng kampo at pagbabatuhin ng buong kapulungan hanggang mamatay. Tindi, no? Ganon nga ang ginawa nila. No? May paghatol, Sabbath breaker, Ay, mga naglalaban. Bawal maglaba. Kahit nga yung maglagay ka ng sinulit sa karayom. Matindi, no? Work na yun Mabigat. Mag-supply, work. Patay na ilaw. Mabigat. Basta So, wala kang gagawin dito. Wala ka nang gagawin. Nakaupo ka lang. Meditation. Di ba? Tulog. Ganun ang Kailangan. Hindi ka kaya kailangan luto na bago mag-sabat. Di ba? Wala na gawin. Ito, namulot lang siya ng panggatong. Naggatong, di ba? Gathering wood on the Sabbath day. So, what happened doon? Anong ginawa? They put him in custody because it had not been declared what should be done to him. So, Hindi mo kay Jesus. mabigat, Ang batas na ito. Kaya- Ano? Ilang kaya yung mga... Daming batas dyan no? Sa Exodus, mababasa mo rin yung ang sino mang manungayaw o magsalita ng negatibo laban sa magulang, Oo, tindi. babatuhin hanggang mamatay. Yung marahin mo yung magulang mo, diba? Ang sino mang saktan yung kanyang magulang, babatuhin din hanggang mamatay. Ang dami mga batas na hindi applicable sa atin yun. Ngayon, di ba? Yun ang pinaka-civil doon nila. Pero hindi, yung yung punishment hindi applicable. Oo. Di ba? Yung punishment ang hindi applicable. Yung papatayin agad. Di ba? Without due Pero process. iniuutos pa rin natin na bawal kailangan mahalin ng magulang. Kasi merong Ephesians chapter 6, di ba? Oo. Promise of blessing. Yun nga Pero yun, the Lord. So, yung sumunod po, yung rebellion naman ni Korah, number 16, 1 to 4. May mga kakutsaba yan sila Dotan di ba? Kasama niya yan Magkasabot. Abira. Nangampanya pa ito, Bishop Nangampanya muna So, to. madami na mga ano nangyari dyan? Kinain ng lupa yung mga kulukoy na yan, di ba? Ano, kinain ko. Bishop lahat. Di ba? Kinain ng lupa yan, Kaya, kanino nagrebelde? Nagrebelde kay Lord. Through Moses. Through Moses. Sa Panginoon. So, yung rebellion against Moses is equivalent to rebellion against the God of Moses. Amen. Bali sa Diyos na rin kasi nagkasala sila. Ay, Sabi kasi ni Moses ang sa Diyos umagyat dito. yung sumunod na himala sa number 17, what happened doon sa Aaron's rod? Ano nangyari? Namulaklak ba yung Umulaklak yun sa yung Aaron's rod? Di ba? So, may mga himala Sumunod, Moses' sins prevented him from entering into the promised land. Ano yung sin ni Moses? Ano yung kasalanan ni Moses? Kita mo, nadamay pa siya, hindi siya nakapasok ng promised land. Yung paghampas niya doon sa tubig. Oo, yung pagkampas sa bato. Ano ba? Isang pa siya, dalawa. Ano ba? Isang beses lang bang hampasin? O kausapin lang ba? Ituro lang, sabi. O ilang beses niya mahinampas? Dalawa lang. Dalawang beses ba? Ang utos ng Diyos kasi ng Bishop, yung rod niya, Tuktok ito. lang. Hindi, itutok lang na gano'n. Turo. Parang ano ba? Ang ginawa kasi niya, extract Tinuhod ng gano'n Kasama na yung kasama na yung galit. Parang tinusok niya ng malakas. Di ba tinawag naman, di ba si Moses tinawag yan na meek? Oh. Pero napupuno din, Napuno Napupuno doon sa nadami Ang tuloy siya. ginamit kasi ng extract Yung parang
parang bishop ano ba, parang bang sinaksak mo. Ganun ginawa niya. Dapat sana doon ni Moses, kausapin yung bato, tapos yung irag niya, yan lang. Tutok Ganun. Okay, so Numbers chapter 20, verse 7 to 13. Kaya di ba na maging klaro? Kaya di, mamaya, kakakuro-kuro tayo. Makulto. Okay, so ito po. Take the rod. So ito po sabi na verse 8. Ano? Tama ba? Take the rod, and you and your brother Aaron assembled the congregation and speak to the rock. Oh. Kausapin mo. Oh, di ba? Speak to the rock before their eyes Mhm. that it may yield its water. Oh, sabi na pala eh. Kausapin lang. Di ba yun ang utos, ano? Speak to the rock. Parang sinabi eh, mag-pray ka lang dyan. Di ba? Manalangin ka. O, di ba? Kausapin mo lang. You shall thus bring forth water from them out of the rock, and let the congregation and their beasts drink. O, di ba? Alam mo, isa may tanggalin si Lord. Speak, ah. Kasi si Lord. Sa verse 9, so Moses took the rod, no, from before the Lord, just as he had commanded him. Oh, kinuha raw yung rod. And Moses and Aaron gathered, assembled before the rock, and he said to them, listen now, you rebels. Oh, kinausap niya yung mga rebelde. Hmm. Shall we bring forth water for you out of this rock? Kami ba ay makapaglalabas ng tubig dito mula sa batong ito? Then Moses lifted up his hand and struck the rock Yun lang. twice. Yun. Twice pa. Kaya nagalit Pero si ang Lord. utos, Nasaktan si Lord. Oh, parang rebelde. twice eh, no? Nagrebelde pa rin siya kasi, Pero, ang utos kasi, kausapin mo lang. oo nga eh, no? Eh, ginawa niya na ginawa. Yun nga, yun ang utos Pagkatapos eh. kausapin No? ng bayan, hinampas niya yung bato. Dalawang beses. Nagbanas na doon sa mga rebelde. Oo. Dalawang beses eh. Yun lang ang utos eh, no? Lack of faith. Eh, di ba sabi sa ano eh, si Christ no yung bato na pumantubay sa ilan. Sabi, speak to the rock. Yun lang, yun ang utos. Speak eh. Yun ang Pero- pero, ni Moses, yung salitang speak. Kasi hindi siya nagsalita sa bato eh. Oo nga Ginawa eh. niya, Hinampas niya, dalawa pa. Oo. Hindi sinabing isa pala, ano? Basta, kausapin. Kausapin lang. Kausapin. Eh, kung isa lang ihampas, okay lang. Hindi siya. Ang utos, kausapin eh, hindi naman hampasin eh. Doon siya nagkasala, Bishop. Oo. Yung nagkasalanan. Wala. Hindi siya nakapasok. Disobedience. Yan Tapos kausapin mo eh. lang. Dalawang beses pa. Pero ang bait Twice. na dito, lumabas pa rin ito. Pero yun nga, no? Talagang naawa pa rin sa mga tao. And water came forth abundantly, Hindi siya nakakapasok. and the congregation and their beasts drank. Oh, nakainom yung mga hayop. Oh, di ba? But the Lord said to Moses and Aaron, because you have not believed me Hmm. to treat me as holy in the sight of the sons of Israel, therefore you shall not bring this assembly into the land which I have given them. Oh, damay-damay na sila, pati si Aaron. Pati si Aaron. Si Aaron nadamay. Damay. Kapatid niya. Mahirap, Kapatid, no? hindi kayo magdadala dyan sa mga yan. Kaya maging leader, Bishop. Ah, Pagka nagkamali leader, damay lahat. oo nga, eh, no? Kita niyo. Sinabi ang utos, speak eh. But struck ang nangyari eh. No? Dilalawa pa. Eh, sana hindi mo na nagpalabas ng ano. Tubig, ano. Inulit niya na lang. Sabi Moses, ni Jesus di ba? lalabas na ng tubig. Di ba sabi ko, Moses, magsalita ka lang, mag-pray lang kayo, di ba? Parang ganun ba? Baka sinabi, mag-praise and worship na lang kayo dyan. Kausapin lang eh, nakakausap ng pala yung bato eh. Oh. Di ba? Ang ngayon Nagkaroon ka yun. ng tubig. Kasi as a prophet kasi, kailangan mangyari sinasabi niya. Na pag ayun kayo, kapag ng bato, kasapin lang. Eh, hindi niya kinausap. Kahit na nagalit ang Panginoon sa kanya, ginawa pa rin niya yung palabas pa rin ng tubig. Ayun nga eh. Ibig sabihin ng- Tapos may kausap ako, taga Sayon. Sayon, yung mga pananampalataya may ano.
Sabi niya, Pastor, wala kang mababasa na si Kristo nasa lumang tipan. Sabi ko, Kung meron. marami akong talata na ipapakita sa iyo na si Kristo ay nasa lumang tipan. Mm. Ito lang, yung talata na ito. Mm. Tama. 1 Corinthians chapter 10. Tingnan niyo, 1 Corinthians chapter 10. Hindi naniniwala sa theophany, Ayun lang. yung pre-existence ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya sabi ko, pagka hindi ka naniniwala doon, mag-debate talaga tayo. Chapter 10, verse 1, ang kasunod na mga talata. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May kwento. Moses. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay Oo, di at ba? sa pagtawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabautismo silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moses. Kumain Okay. silang lahat ng iisang pagkain espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual. Oh. Sapagkat uminom sila sa batong espiritual, sumusubaybay sa kanila ang At batong batong ito. iyon ay si Kristo. Oh. Ayun! Tapos. No, di ba? Wala nang debate. And that Christ, di ba? That rock was Christ. Palitan ka mo tayo ng kongregasyon. Oh, di ba? Matalo ka na akin ng kongregasyon. Kaya nga eh, isa lang yan ha, ang dahil pa mga talata. Yun ang mali. Di ba? Mas pa ni Jesus, Oo nga eh. Ay, tama na Kaya, sabi. Kaya- nag-iipit nga si Lord, naghihintay sa ako, sabi siya ni Moses. Kaya nagulat siya, nagtinampas. Sabi na, malinaw ano. Di ba? Pero sa kaparanan ng Lord, maliman yung binigay pa rin ni Lord. Ayun. Prophet nga siya. Maraming- Kasi kung nagtao na itiig, wrong password, hindi talaga lalabas yung tira. Pero wrong Tingnan niya, password, mali yung ginawa ni Moises. Nabasa pa rin na. Is it a warning? Warning? Warning. Warning sa mga Corinthian Christian? Oh, May kinukwento? Ang ikinukwento yung buhay ng Old Testament, Israelites, Warning to Bishop. di ba? Mabala sa Oo. paghuwag tayo. Kaya nga pagdating dito, Bishop, po, Si 6 na 6 kasi sabi niya, ang mga bagay na ito ipawag na kinalimbawa sa atin. Ayun na. Oo, di ba? Upang huwag kayo magsipagnasa ng mga bagay na masama. Nagaya man nila nagsipagnasa. Oo, di ba? Yun eh. Tapos Sabi sabi dito, di huwag din kayong magsipagsama sa Diyos-Diyosan. Isabihin, yung pagsunod na to. Yung pagsunod ba? Yes. Yun na yun eh. Kaya si Moses nagkasala, hindi sumunod eh. Katapin mo lang. Eh, Usapin lang eh. Oo nga eh. lampas ko, sabi Lord, bakit ko kausapin mo lang? Ito mo lampas, saktan tuloy ako. Kausapin lang pala eh, pero dalawang beses sinampas, Pero ito nga, sabi rito, no? Kaya nga, ang warning dito, avoid Israel's mistakes. Ayun. Di ba? Sabi doon, for I do not want you to be unaware, brethren, that our fathers were all under the cloud and all passed through the sea. Lahat sila dumaan sa dagat, di ba? And all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. They were all baptized. Sa cloud, tsaka sa sea, no? And all ate the same spiritual food. No? Di ba? Kumain din, ano? And all drank the same spiritual drink. For they were drink from a spiritual rock, Oh. which followed them. No? Which rock And the rock was? was Christ. Pirmahan mo na. Oh. Ibig sabihin, itong mga tao na ito, yun nga, namatay lahat. Sa verse Hindi- 5 kasi Bishop, sinabi Hindi naligtas. Kasi sabi dito, bagaman karamihan sa Rebellious sila eh. sa Diyos. Sapagkat sila ibinuwal sa ilang. Yun ang kasunod sa 4, verse 5. Oo. Ayun nga. Pag doon natin silang pamarisan. All of them, sabi roon, eat spiritual food. No, not literal, ano? Spiritual food. Kumain, no? Oh. Same spiritual food eh. Uminom ng spiritual drink, lahat sila. Pero ang tanong,
ligtas ba sila? Ay, kung si Moises hindi nagkatawid, hindi... Nabautismuhan pa sila. Alam ko na, Bishop, kasama niya doon sa binabaan ni ni Jesus Ay, wala Christ. doon. Hindi kasama. Ay, di ba? Wala sa kwento eh. Kasi tingnan niyo yung kwento. Mga panahon ni Noah yun eh. Yung mga binabang Ay, espiritu doon. matigas ang ulo rin pa Oo, naman. ibang espiritu, ibang ano naman. Pero dito, ito, tinicheck ko lang kasi yung ano. Kasi may mga doktrina na once save, always save. Hindi Oo, ba na tama. Bishop to? Oo. Spiritual siguro save ito. Kasi tinanggap nila yung parusa na eh. Pinatay na sila Ano, spiritual punishment. Sa spiritual punishment, wala po sila. Ah? Spiritual punishment. Walang spiritual punishment. Wala nila. Ligtas sila. Kasi yung pinatay na sila Diyos ng parusa. Oh, kailangan i-prove natin yun pag sinabing ligtas sila. Oo, mahirap yan. Kasi di ba Bishop sa Di ba? sa commandments, Ligtas si Dotan. ang parusa, Ligtas si ano sila Abiram. Hindi. Kinain nga Kinain ng... Kinain na nga ng lupa eh. Mga rebellious nga eh. Rebellious eh. Hindi, wala. Lahat ba ng mga nasa census? Hindi porket ba namatay eh, hindi mapunta ng langit. Mga rebelde sila. Huwag mo lang Bishop. Ligtas ba Aharap sila? yan sa hukuman ni Kristo. Kailangan eh, natin ano yan. Wala Kailangan na nabasa Bishop na. maayos ang ating baka mamaya maligaw yung mga miyembro natin kapag ka, di ba? Pero dito Bishop, Pero- si Moses nagkasala rin, paano yun? Hindi siya ligtas. Kaya na, hindi nga nakatawid eh. Hindi nakarating eh. Hindi siya ligtas ni Moses. Si Aaron at saka si Moses. Oh, hindi binanggit doon na may mga talata sa ibang talata. May proven sa ibang mga Kasi sa talata ano kasi sa ilang kasi. na si Moses ay lingkod ng Diyos. Oh, Bishop. Pero si ano kasi Na- si ano kasi yung Israel kasi na kinain ng lupa at saka yung mga namatay sa ilang na Oo. may tukaw ng ahas. Mm. Kasi mga ano yun sa mga nawala, ang mga addict yun eh, mga English na Ito rin, ito mga to. Tapos si Moses din, Unbelief, nagkasala rebellious kasi. din ito eh. Oo, sabi ng Panginoon, kausapin mo lang eh. Oo. Di nagkasala, kaya hindi siya kapasok sa lupang pangako eh. Paano yun? Because kaya siya. At libo sa amin. Nabinig ko siya Meron. ng Diyos, pero Si Moses, kinilala ng Hebrew chapter 11 that he was a man of faith. Man. And because of that, we are concluding that Moses is included na ligtas. kasi baka mamaya, merong magtanong Diba? sa atin. Diba? Nasa Hebrew 11 siya eh. nasa Ito mga Testament na eh. So, may sagot tayo. Oo, di ba? Hindi naman siya mailalagay doon. Ano. Kasi ano Bishop, may account sa Bible na yung makasalanan, yung nagpahid sa paa ng ating Panginoon ng kanyang luha. Oo, yung babae. Tapos hindi naman siya humingi ng tawad eh. Pero sinabi po doon, nanampalataya siya. Nanampalataya. That considered this na pinatawad. Kasi At nanampalataya. saka yung pagpahid niya, considered kasi ng ano yun eh, parang pagsisisi na rin. Dalawa nga lang silang kinusider na merong great faith eh. Yung dalawang babae na yun. babae. Yung Canaanite at saka yung nagpahid ng ano. Kasi tinatanong doon, pinatawad ba ng Diyos yun? Kasi yung faith pala natin, yun na pala yung pagpapatawad ng Mas, Diyos. yun nga, yung iba nga, hingi naman ng tawad. Wala naman action. Ito, di ba? Action speaks louder than words. Yung Yeah. pagluhod niya, pagsamba niya kay Jesus Christ, Yun na yun eh. magbow down niya, pagpahid niya ng buhok niya, Kaya si Yung Moses, Bishop, ligtas, sa example man ng of Bishop faith. yun, no, yung Ligtas. yung kwan, diyan nga sa naka- Hebrew 11 nga, di ba? Yung nakapako, di ba? Sabi niya, alalahanin mo ako pagdating sa kariya mo. Okay. So, yun lang kasi hindi nga siya nakapasok, ang ano nun, hindi siya nakapasok sa Sa promised promised land, pero Hindi na naman nakapasok langit. siya sa promised na langit. Amen. Hindi naman langit yung sinabi na hindi siya makapasok. Promised land. Promise land lang. Di ba? Pero sa heaven, nakapasok siya. Sure Man yun. of faith. Okay, so ito na, yung approach to Canaan, Numbers 20 verse 14. Ito pa, merong brazen serpent. It was a type of Christ, na po, yung tinatawag na brazen serpent, ano po. Na ito ay binanggit doon sa John chapter 3. Ang sino sa panahon nila, di ba? Sabi, ang tumingin doon sa ahas, ano raw, gagaling. Di ba? Pero sa 3:14 nandyan. John 3:14. Yan.
kung paano itinaas ni Moses sa ilang ahas ay gayon kinakailangan itaas ang anak ng tao. Amen. So, tuloy-tuloy yan. Sabi nga, uli, no, ng 3:14. Ito. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, so that, yan na, no, yung resulta, whoever believes will in Him have eternal life. No? Amen. Ibig sabihin, yung pagtataas sa anak ng tao, ito ay may kaakibat na pananampalataya, no? So, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through Him. Amen? Amen. At verse 18, He who believes in Him is not judged. He who does not believe has been judged already. Amen? So, ganun daw po, no? Sa panahon nila, lahat na natuklaw ng ahas, mga rebellious yan, mga murmuring yan, di ba? Mga reklamador yan. Oh, di ba? Ano nangyari? Dumating ang mga ahas, pinagtutuklaw sila. So, ang solusyon, di ba? Natatanging solusyon, tumingin sa ahas ng may pananampalataya. Di ba? Sa Diyos, hindi sa ahas. Kasi yung ahas, bandang huli, naging Diyos-Diyosan na mga Israelita. Yung ahas na, yung kanilang Ginagamit din sa pinagtitiwalaan. na nagpagawaan ng Kaya bandang huli, merong hari ng Israel, pinasunog na, pina-abolish na yan. Yung tikin ng ahas na yan. Kasi nga, doon na sila nagtitiwala, hindi sa tunay na Diyos. Amen. No? So, ano lang yun typology lang yun. Parang symbolic lang. No, kaya kinlaro, no? Ngayon naman, sa bagong tipan, ang sino mang maglagak ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, no? Sila po ay merong katiyakan ng buhay na walang hanggan. Amen. Ang hindi manampalataya, hinatulan na. Amen? Amen. Okay, so sumunod, Balak and Balaam. Alam niyo yung story ni Balak at Balaam? Di ba? Sa Numbers din yan, ano? Ito yung yung money maker ba ito? Di ba? Yung nasuhula ba to, di ba? Sumpahin mo. Si Balak kasi mga Israel. Tapos pati. Oo. Si Balak kasi sinusumulan. Oh, di ba? Sinusuhulan na i-curse ang mga Israel. Sumpahin Pero mo. hindi niya magawa. Oo. Pero Pag gusto pinagpala pa nga niya. Kaya nagalit si Nagpala? Balak. Hindi niya magawa o gagawin niya? Gagawin. Sumunod pa rin siya. Hindi Kaya nga. lang, blessing yung binigay, hindi sumpa. Hindi niya ba basahin niya. Basahin lang. Kasi yan mahalaga. Numbers chapter 22 verse 15. Mahaba nga lang ang account no? Hanggang chapter 25 verse 18. Babasahin po. Yung 22:15 lang muna kung kaya At si mako. Balak ay nagsugong muli na marami pang prinsipe at lalong mga mahal kaysa kanila. Okay. 15. Yan sa 15. Opo. Nagsugo. Nagsugo. Kanino nagsugo? Kay Balaam. Kay Balaam. So, sino si Balaam? Propeta. Siya yung propeta. Ano ang meron ba dalang mga tinatawag na suhol para kay Balak? Meron Bishop meron siyang usapan ni Balak na yung unang sinugo, bayaran talaga siya. Oo. At dahil nga sa suhol, anong gagawin ni Balak? Anong gagawin ni Balaam? Sumpain dapat ng Israel. Oh. Susumpain niya na, di ba? Hindi. Hindi niya susumpain? Hindi niya sinumpa. Pinagpala pa nga niya. Hindi. Bakit nagalit sa kanya pati yung hayop na ano niya?
Sinasakyan niya na Nagsalita. nagsalita na sa kanya eh. O dahil nainis. Di ba? Babasahin natin. Pati yung hayop na nag-preach na eh. Naglangan nga sa bisya. Nag-preach na yung hayop eh. Naglangan nga sa dyan. Ha? Naglangan siya. No, no? Naglangan para huwag niya sumpay. Para wag sumpain. Susumpain niya nga eh. Kaya nga ano eh, ika-curse niya nga eh dahil nga sa pera. Sa pera eh. Dahil nga sa Kaya suhol. naglangan siya ng Panginoon. Oo. Kaya instead na Yun ang sumilip siya kwento. dapat, Oo. pinagpala niya. dahil Pero hindi niya talagang ano, susumpain niya talaga because of suhol. Suhol. Diba? Para palang mga politiko Oo. ito eh. Kasi Hindi yung hindi niya susumpain. Sumama siya doon sa mga pinadala ni Hindi mo Balak. ganun kakapangyarihan. ng Kaya isang pati ano, hayop propeta, nahus- no? Bishop, no? Sa panahon nila, no? Mm. Titignan mo ganun kakapangyarihan yung ano, isang propeta. Kung sasabihin talaga, mangyayari. Oo, kaya nga Kasi propeta siya ng Diyos, pero kaya tinigilan siya, huwag mong gawin. Pati Astro nagsalita na eh. oo, Kaya, yun na, di ba? Parang tatlong beses na ako pinapalo. Kasi may plano siyang negative eh. Laban sa kalooban ng Diyos, yung gagawin niya sana. Oo. Di ba? So, yun na yung nangyari. Oo. May tabak lang. Oh, Ba? maganda pala itong sample sa mga nanakaw na Kailangan siya makatawag ng tabak. Yun. Yan hanggang 25-18. Yung 25-18 nga ng numbers, yung pinakahuli lang. 25-18. At si Balaam ay sumagot at nagsabi sa mga lingkod ni Balak, kahit ibigay sa akin ni Balak ang kanyang bahay na puno ng pilak at ginto, ay hindi ko masasalansang ang salita ng Panginoon Oo. kung Diyos Kailangan na siya. Yan na yung na ako'y conclusion. gumawa ng kulang o higit. Di ba? Walang- O, di mabuti Dagdag naman bawas. eh. Mabuti umayos siya, di ba? Yan maganda sabihin kay ano, kay Balaam eh. Balaam, umayos ka. Siguro sabi nung hayop nung actually sila sa kanya yun eh, di ba? Nagsalita eh. Oo nga eh. Saka dyan, bisa may kita mo din na gano'ng kakapangyarihan sa propeta ng Diyos. Hmm. Once na sinabi talaga niya, mangyayari. Hindi. Pagka post prophet ka, hindi mangyayari. Hindi mangyayari. Na yung propeta talaga ng Panginoon. Kaya Hindi nga. naman sa si Balaam, Oo. hindi siya false prophet eh. Oo, Target yun siya na. ng Diyos. Kaya, Pagka ikaw, sa oo. talagang lalabagin niya yung Panginoon na Yeah, sumayin yung Israel. oo. Ganun kakapangyarihan yung propeta. Pero may pagkakataon pa na, kahit na true prophet ka eh, natempt ka para Nalalagyan sana. Bribery. Mabuti, nagsalita yung bribery, Astro. no? Yun na nga eh. Yun na, muntik na eh. Muntik na talaga siya dyan eh. Kaya kasi naglangan ng Muntik Diyos na bumigay kasi eh. kung mangyayari gusto niya, Oo. masusumpa talaga ang Israel. Kaya lang, naglangan talaga siya ng ano. Pero, halimbawa, sumpain niya ang Israel. Halimbawa, sumpain ng Israel ni Balaam Dahil nasunuhol. because of money. Hindi Oh, mangyayari. tatalab ba? Hindi tatalab. Hindi tatalab. Hindi tatalab. Hindi tatalab. Kasi may blessed ng Diyos eh. Oo, totoo. Pinagpala ng Panginoon eh. Oh, mas naniwala ka kay Balak. Mas sumunod ka kay Balak. Oh. Kahit sumpain niya yan, hindi tatalab yun. Ayun ang nga kay ano yun, paniniwala doon. Yun, Kasi- ay, sa akin may Di sumumpa ba? na. Oo. Ayan, mamamatayan, oh. Mouthpiece siya ni Lord eh. Kasi Di ba? dapat Oo. salita lang ng Diyos ang Yes, dapat ano. mouthpiece lang siya ng Diyos eh. Ganun na. Pinapaano. Kaya inayos naman siya ng Panginoon, kaya hindi niya talaga tinuloy yung Hindi siya pinatay ni Lord. No? Oo. Ayun. Yung balak ni Balak. Para kay Balak. Naging masamang sa Yung masamang balak ni Balak kay Balaam. Magandang example to. Balak sa mga Israelita. Sa mga magnanakaw ng... True, Balaam, ano. Okay, so new generation numbered. Ito, yung pangalawang numbering. Pangalawang henerasyon na ito. Yung mga 20 below. Oo. 20 billion. Ito na yung, kasi yung una 20 up eh. Hindi na Di ba? Yun ang walang ano. Ngayon dito, ito naman yung dating mga anak apo mo siguro ito. Ito panibago 20 up pa rin ito, pero nagsitanda New na. generation na. Oo, Ibig nagsitanda sabihin, hindi na. siya. Yung yung panahon na yun, hindi pa sinisilang itong mga to. Possible. Oo. Maaari. Doon ay pinanganak sa ilang. Pagkatapos ng Oo. parusa ng Diyos na pinituklaw sila, doon sila sinilang itong mga to. Kasi 40 years lang naman eh. Ay, ilan taon ba nabubuhay yung mga Israelita noon? At saka mga namatay yung mga ano na yun.
So, Moses prepares for his death. Ayan. Ito yung Numbers 27, verse 12 to 23, no? So, of course, si Joshua yung successor. May successor mo. Diba? Hindi si... Buhay pa ba si Aaron dito? Buhay pa ba si Miriam? Di ba? Buhay pa. Yung dalawang kapatid niya, di ba? Buhay pa dyan. Buhay pa. So, pero ang naging successor si Joshua. Kasi nga, from time to time, mula sa simula, andyan yung kanyang pananampalataya at katapatan sa sa kanyang mentor. Lagi nakadikit si Oo, Joshua. di ba? Ganun Saka eh. sila No? nagkasala sa Diyos eh. Saka supportive din siya sa supportive siya kay Moses eh. Oo, yun nga. Yun nga, kaya kailangan, hindi yung hindi yung hinantay ni Joshua yung tamang panahon. Di ba? Saka siya yung successor na Oo. eh. Successor nga talaga. Yun naman Talagang qualified successor. Hindi naman talaga tao. Eh, bakit hindi si Caleb? Ba hindi si Caleb? Ever since yan na kasama. Eh, kasi si Bishop siya na eh. Di ba? Joshua, Oo, sa- kasi Yung siya na pagkakit sa talaga mga eh. ano, Oo. Mula sa pasimula pa eh. Kahit yung pag-iwan. Pagtaka sa yung pagtaka sa... Kaya nga, yung sa tanong ko, hito. bakit hindi si Aaron? Bakit hindi si Miriam? O pare-pareho sila matanda? Eh, si Aaron kasi priest. Priest kasi siya, Bishop, priest. Priest. Ay, pare-pareho silang priest. Kung di ba si Pero Aaron? yun kasi ang calling niya. no? Si Miriam. Si Joshua may pagka-warrior eh. Warrior pa eh. Oh, Yun nga, yan. listo. Okay. So, ang ganyan na lang muna tayo. Preparation to enter the land. Numbers 27, 1 hanggang 36. So, ito pong Book of Numbers, nakita natin, parang nakita natin yung balangkas ng Book of Numbers. Ko? So, pag-usapan natin sa susunod, yung the last messages of Moses, yung Deuteronomy na tinawag na the second law. No? Okay, so Tatakin po ba yung ano dyan? Bakit gustong kunin yung bangkay ni Moses? ni Ni Moses. Oh, hindi na na, Matatakil po ba dito sa ano natin? hindi na siguro. I-search na lang natin. Oh, anong talata 'yon? Yeah. Di ba? Parang meron ako nabasa ganun. Nais kunin yung bangkay niya. Okay, let us pray. May manalangin. Yeah. Pastor Jacob, close us in prayer. Sige, tayo manalangin. Lord, salamat sa apo ng God. Asya, kapala. Salamat sa kaligtasan, sa araw, sa biyaya. Lord, salamat sa iyong salita. Ako ng Lord God, nawa ito ay tumimo sa aming bawat isa, Lord God. At magagamit din namin sa aming mga congregation, Lord God. Sa Yes. kanya namin churches, Lord God. Sa aming mga linggo, Lord God. Lord, patubayan mo po kami, Lord God. Bigyan mo po ay kasan, Lord God, sa susunod pa na aming session, Lord God, sa pag-aral ng Diyos mo ka. Bigyan mo po kayo ng kalakasan, physical, Lord, kapalinuhan, Lord God, habang ito ay aming nilalakbay, Lord God. Pagpapalayan mo po kami lahat, Lord God, sa yung mga estudyante at lalo na po sa aming tagapagturo, Lord God. At kasama na po, Lord God, ang aming kasamahan na nasa online, Lord God. Lord, bigyan po kami, Lord, wisdom, Lord God, habang kami ay patuloy na nag-aaral sa iyong salita, Lord God. Lord, ingatan mo po kami sa pagsamantala namin paghiwa-hiwalay at sa aming magiging sa next session, Lord God. Ito ang lahat ng aming dalangin sa pangalan ng Ama at ng Espiritu Santo sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless po, pati ng mga nasa online, po. Sa Saturday po, ano yung gamitin natin?